sang sining speaker. May ngapon sa Imoabian sa tanan-tanan, and we're here to again to extend sang pagtuon sa Biblia prior sa ginalutliwat namon nung tinutuyo sang Dios is nga para ang tao mabuyok niya palapit sa iya, wala sang butang something misteryo, and then ang tao nag-move. But the Bible is clearly ang pamaagi nga ang tao magpalapit sa Dios is through information, through the Word of God, through the information from the Word of God, where Paul quoted sang ginambal man na Isaiah nga kung sino ang magatod, and he said here, then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. That's the idea, that's the kung paano ang tao magpalapit sa Dios. So Ginoo nagagamit unagid sa iyang mga prophets sang time to gather the Israelites, to warn them, and yatagan sila sang pulong sang Dios. Dira sila ginatipon sang Ginoo kag ginaisa. Now sa time naton is the gospel according kay Paul in the book of Romans chapter 1 verse 16, that the gospel is the power of God. I am not ashamed the gospel of God, the gospel of Christ, for it's the power of God into salvation. And that gospel is ang pag-abot sang Son of God nga nagsulob sang substance, sang unod, and then nabuhi sa normal nga family, and then nagpakita sang iya nga deity, and then napatay sa cross, then ang naghatag sang bugat isang iya pagkabanhaw. Nga according gani kay Paul, ginambal niya sa Corinto nga kung wala siya nabanhaw, then wala pulos ang pagpangwali, wala pulos ang faith, wala kita freedom sa sin, wala sang hope even atong mga napatay, wala sang kaluwasan nga nag-abot sa ila. So butsilingon ang finality sang testimonya sang kaluwasan is ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. It was denied by so many religious group ang inaabutang. Okay, so ang isa ka pagadalon ko sa inyo, allow me nga magdala sang kung ano kung paano nangin kaluwasan naton. And in fact sa sining nga doctrine nagasulod ang pagdinay sa tanan nga ways, pagdinay sa tanan nga ginapanungdom sang taho nga pamaagi para maluwas, kag nabutang lamang ang ini nga pamaagi sa kay Kristo Jesus gilang, kag kung paano ina mapalabot, kag kung paano ina nangin rational, in a sense that mapatihan siya nga amugid lang ang pamaagi kag wala sang iban nga way, is magbalik kita sa kung ano gid ang pamaagi sang Dios para maluwas ang tao. Now, kung mabalik kita sa pagpili sa Ginoo sa kay Abraham, kag upo dira si Sarah nga iyang partner, wala sila sang bata, na promisahan sila sang Dios pakadto dito sa promised land, kag ang promise sa Ginoo is siya mangin amay sa nasyon, kag paagi sa iya ang kabugusan nga katawhan ipakamayuhon. And sa sina nga specific sa sina nga kay Abraham, nagabot ang promise sang Dios nga kaluwasan sa iyang seed. So ginestablish ang Ginoo ang katawhan
nga kundiin ipakilala niya ang iya nga pagka-Dios. So sa kay Abraham nga mga kaliwatan, ginpakilala siyang Dios kung ano siya nga Ginoo. Kag naghatag siya sang damo-damo nga command prior nga ma-define kag mapabalo sang Dios kung ano siya kabalaan. It was quoted by Peter also ang ining word, ang ining statement or ang ining pulong nga be ye holy for I am holy. So amo ini gin-quote ni ni Peter sa Leviticus sa pagpakilala sang Dios sang iya pagkabalaan. Pag sa iya pagkabalaan, grabe ang command sang Ginoo sa ila. Not to eat sang sili nga butang, not to do this thing, you need to be cleansed. Perti na kadamo nga ginsugo sang Ginoo prior sa iya pagkabalaan. Now, according sa sina nga natabuban, kung nga ginhatag sang Dios ang damo-damo nga command sa ila, for them nga makilalaan nila kag mabalaan nila kung ano kabalaan ng Dios, kung ano ang Dios kana separate sa ginatawag nga sala, kung ano ang Dios na separate sa sina nga butang, and gusto niya ipalabot ang ina niya nga character, because if hindi niya ipabalo sa mga katauhan, then maga-judge siya. Then hindi pwede nga hindi siya maghukom. Then hindi pwede nga hindi siya mag-consume sa mga katauhan prior sa iya pagkabalaan. Kaya ang iya pagkabalaan nag-demand sang judgment sa ginatawag nga kasalanan. So that's why prior to that, nagatag ang Ginoo sang ginatawag nga pamaagi. Kag ini ang konsepto sang pamaagi sang kaluwasan sang katawhan sang Israelites is naga-shadow sa konsepto sang kaluwasan nga ginimo ni Kristo Jesus. Kag sa sinanga kaluwasan, it denies all the ways nga pwede ibutang sang taho kag mabilin ang only way nga salvation in Christ through faith. So para maintindihan naton, allow me nga magpaintindi sa inyo sina. So sa una, hindi nila mahuman ang pagsunod sang law sang Ginoo, sang iya command. So kung pangunaw-unaon naton kay hindi nila masunod, so ma-demand ang holiness sang Ginoo. So matabo Japon ngokman sila Japon sang Dios. Because ang katawan, even ang Israelites, dala na kita tanan-tanan. Hindi kita perfect. So sa sinanga status sang tao nga hindi siya perfect, kung mag-demand ang holiness sang Ginoo, malaglag ang tao. So balik kita dito, ang ginimo sang Dios para nga hindi niya laglagon ng Israelites, naghatag siya sang pamaagi, kag ang ini nga pamaagi mismo siya ang naghatag para nga hindi niya laglagon ang mga Israelites, kag mapabalo niya at the same time ang iya pagkabalaan nga demand sang judgment. So anong ginhimo niya? Yung command niya ang mga katauhan nga mag-offer sang sapat. This is the doctrine of substitutionary nga atonement. But sa lingon, kinanglan sang substitute ay sang mag-substitute. Kinanglan may mag-substitute sa individual nga tao prior sa paghukom sang Dios nga hindi inang tao ang hukman niya. Kinanglan may mag-ako, kinanglan may magdala, kinanglan may mag-bear sang sina nga judgment ay sang sina nga butang, so that nga ini nga tao instead siyang hukman, hindi na siya pag-hukman kay dito na ginbubu sa ina nga butang. Kagano ina? Paagi sa sapat. So that's why nga nagaiyaw ang mga Israelites during the time ang nagaiyaw gid is amo ining mga priest
During the time, sila ining nagahimo sang sining nga ritual. So, ang tagsa-tagsa ka mga Hudiyo, ang tagsa-tagsa, I mean ka mga Israelita, magahatag either sang lamb or sang bulls or sang goat. Kag ang inangabutang, himuon na nga substitutionary sacrifice para sa ila kaugalingon so that nga hindi ang paghukom sa Dios mag-abot sa ila kundi didto mag-abot sa sapat. So nang ginahimo nila sa sapat, iyawon nilang sapat, kuhaon nilang blood, kag sunugon nila ang lawas. Ang pagsunog mismo sang lawas sang sapat nagapakita ina sang judgment sang Dios. Supposed to be para sa ila. But bangod nga ang Ginoo nagmaluluyon kag mapinalanggaon siya nga Dios, gipakita niya nga may amo sini nga pamaagi so that nga hindi ka muuhukman. So ang ginahimo sa mga Israelites, nagahatag sila sang sapat, ginaiyaw ato, kag ginasunog ang lawas, kagal ng pagsunog sang lawas, that is the judgment nga tani para sa individual. Every year ginahimo ina nila nga wala sang untak. Every year, once a year, himuon na nila nga butang prior nga mapakita sang Dios nga may judgment nga matabo sa sin, but naghatag ko sang pamaagi, and that is ang substitution. That's why ang kaluwasan naton is under sa doctrine nga gintudlo sang Dios sa mga Israelites, and that's it kinanglan may mag-substitute, may magbulos, may magtalos, may ako. So that's why ang sapat sang una amo nang nagatalos, and then the blood nga special according sa Bible, this is amo di ang may unod sang kabuhi, kag inimos mo nga blood ginasprinkle nila, and that's why nga ang law sang Dios ginsatisfy niya nga without the shedding of blood there's no remission. Mutsalingon, ang blood mismo is the command of God para mabayran ang sala. So mutsalingon, through blood ang sala mabayran. So prior dira diri nag-abot ngang hambal diri in the sa author sang Hebrews nga imposible nga mahuman ang kaluwasan naton. So ang iya ginaadresan sila ang mga Hebreo nga kabalo kun ano ang kaluwasan sa Old Testament, ginambala niya imposible nga paagi sa dugo sang goat, lamb or bulls mapatawad kita perfectly sa naton nga sin. We understand kabalo sa nga kabalong Hebrew nga every year ginahimo ina naton nga nagapakita lang, nagabalik-balik lang, nga ginapadumdum sa aton ng aton mga kasalanan. So may perfect sacrifice nga gin-offer ang Dios para sa kabugusan, kag amo ina ang ginhimo ni Christ dito sa cross sang Calvary. Amo ina ang iya ginhimo. Mutsalingon, si Christ ang nangin perfect substitutionary nga sacrifice for every individual nga ari sining kalibutan. That whosoever believeth in Him, may nag-substitute na sa imo, kag amoy na si Christ, nga dito butang sang Dios, ang kasingkal niya, dito sa natabo sa cross. That's why according kay Isaiah, this is, amo na ni ang prophecy ni Isaiah. And this is the doctrine of pag-substitute nga. Haman ni Isaiah dili verse 5, but He was for ours. Siya ginamusini para sa aton. Basahan ko yung verse 5, but He was wounded for our transgression. So, He was wounded for ours. Dala mo na makita kung paano nag-substitute ang natabo kay Christ, kung paano niya ginhimo para sa aton. So, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. So, siyang nag-substitute sa sinangabutang, and He said here, the chastisement of our peace
was upon him. Siya naman ang gin-chastise para sa kalinong naton, parang amay hindi na maakig sa aton. To those who will believe in him, hindi na maakig naman. In fact, according kay Paul, there's no condemnation to them that are in Christ. And he said here, by his stripes we will be healed. So that is the doctrine sang kaluwasan sa konsepto nga ginhatag sang Dios kung paano kita tanan maluwas. And that is the doctrine na kinanglan may mag-ako sa aton sala. Kinanglan may mag-substitute sa aton. And the perfect na nag-substitute sa aton, una, sa mga Israelites, ginkaman sang Dios ang mga animals, but sometime was si Christ na patay sa cross, He was the perfect substitutionary sacrifice for every individual, not only for the Jew first, but also to the non-Jews nga kaluwasan maabot sa inyo. But sa lingon, ginsakop na sang ginhimo ni Christ ang tanan-tanan, mapa-Hudiyo ka man o kung mapa-Gentiles ka man. But sa lingon, mapa-Israelita ka man o kung hindi ka man Israelites, kita sina malabot sa imong kaluwasan, hindi mo na kinanglan mag-iyaw sang sapat, kay may ara na nga perfect na nag-substitute sa imo, kagamoy na si Kristo Jesus. Kay imposible nga mapatawad ang tao kung wala may mag-substitute sa iya. Imposible nga kung wala sang may mag-ako, ang tao hindi maluwas. Let me clear, wala sang kaluwasan kung wala sang may maako, sang sala. So ang ginhimo ni Christ sa cross ng Calvary, siya ang nag-ako sang sala nato. Now, paano ini mangin rasyonal? Liwaton ko. Ang Ginoo ang atubangon naton sang aton nga rebellion. Siya ang naghatag sang law, sang command, nga gin-disregard, ka gin-reject sa mga Israelites. And even kita dala dira kay wala kita dira yalabot. But ang kaluwasan gin-offer niya sa tagsa-tagsa prior ng Israelites una gid wala nagbaton. So ang ina nga kaluwasan nga gin-offer is ang bagan ni John, sang natapos na ang tanan, sang natapos na nga si Christ sa patay, kag nabanhaw, then we receive grace for grace. Hindi lawg-lawg nga pabor ang napatunan naton sa Dios, that regardless man abyan kung ano ikaw ka makasasala, regardless man, the moment you repent your sin, He will forgive your sin. Mutsulingan, wala sang bugat ang sala nimo kung mangayo ikaw patawad sa Dios. Kay nangin substitute mo siya para sa imo kaluwasan. Kag ina nga butang ma-affect sa response naton sa aton nga free will of choice na ginhatag sang Dios to believe kung ano ang pamaagi sang Dios para maluwas kita. Mutsulingan, amo ning gid-deny sa nga konsepto sa kaluwasan. Religion as a substitute sa kaluwasan, good works as a substitute sa kaluwasan, ethics as a substitute sa kaluwasan, knowledge as a substitute sa kaluwasan, status sa kabuhi as a substitute sa kaluwasan. Everything nga madumduman sang tao nga i-substitute sa kaluwasan sa iya kalag, ginag-deny sang sinang konsepto kay di perfect substitution nga ginbaton sang Dios, ang substitution nga ginpahimo niya sa iya anak nga napatay sa cross ng Calvary. That's why grabe ang bugay nga nabatunan naton kung paano niya ginpalabot, kung paano ang ini nga bugay naghatag sang paglaom sa tagsa-tagsa nga magabilib kay Christ nga siya ang nanging substitute nimo sa judgment sa ngamay. Butsulingon, once ka magtuka kay Christ, hindi ka na pagakundinaron sang Dios. Why? Kay ginpa labot yan na, ginbukbuk yan na ang iya kasingkal sa ginhimo ni Christ dito sa cross ng Calvary. That's why sa pinakakulubaan nga kamatayon sa cross, even to accept sang sin sang Dios, ginambal niya sa iya pangamuyo, kung pwede tali maglabay lang ining cup, but thy will be done. Kung ano kakulubaan
ang kamatayon sa cross. Much more nga nangin kulubaan ini kay ang sin akuon sang Dios as a substitute para sa atong tanan. Ang ini nga konsepto sang kaluwasan amo ang konsepto nga ginhatag sang Dios kung paano kita maluwas. Sabihan, nahuman ang kaluwasan bangod nga ginhimo ni Christ ang pag-substitute sa aton tanan. So may isa ka lang gid katuuhan para sa kaluwasan nimo. Kag wala na sang iban pa kundi si Kristo Jesus nga napatay sa cross. Then after 3 days na banhaw. Siya ang nang substitute sa imo, sa ako, sa mga Hudiyo, sa bugos sa kalibutan. Nang hambal ni Peter, ay hambal ni John, He is the propitiation of our sin, and not only for ours, but for the sin of the whole world. Sa bugos na kalibutan, siya ang nag-substitute. Sabi yan, kasiguraduhan ng kaluwasan, kung ang konsepto sa kaluwasan maintindihan nimo. Kag kung mag-abot ina sa imo, then wala ka sang iban nga dumdumon kung sinong makaluwas sa imo, kundi si Kristo Jesus nga napatay sa cross ng Calvary. You repent your sin and believe in Christ, you will be saved. You will be saved. Maraming salamat. Brother Lea. Okay, so mayong hapon sa tanan kag salamat sa pribilehiyo liwat nga maka-share sang pulong sang Ginoo. Kag salamat Pastor Amel sa imo nga pagpanguna in order nga pulong sang Ginoo mapalabot sa aton ni mga abyan. So, samtang nagapadayon kita mga abyan kag hinigugma namon, gusto ko lang basa diri sa pulong sang Ginoo sa Acts chapter 17 verse 26 hasta sa verse 27. Sining diri sa pulong sang Dios, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, that he be not far from every one of us. Gusto ko lang dalon sa imong igtalupangod o kung sa imong pamalatinan sa sininga hapon abyan ang topiko nga nagasiling, why you are alive. Why you are alive. No? So, sa sininga hapon, may mga tao nga samtang nagakabuhi sila, they already know why they are living. Kay tungod nga kung ikaw nurture ka sa pulong sang Ginoo, kag knowledgeable ka sa spiritual nga truth nga sa diin extend sa pulong sang Ginoo sa tagsa ka mga tao, you can say that you are alive. It's because you have a purpose. May tinutuyo ang kabuhi sang tao. May tinutuyo ang kabuhi naton sa sininga kalibutan, mga abyan kag hinigugma. And some know, they already know that their lives has a purpose, and some others do not yet. Why pa sila nakahibalo? That is why ari kami padayon nga naga-extend sa pulong sang Ginoo, so that nga sa mga wala pa nakahibalo sang purpose or sang tinutuyo sang ila mga kabuhi why they are alive, at least makaangkon sila sang ideya, makaangkon sila sang knowledge, so that nga makabuhi nila man ang kabuhi nila with a wise
nga paggamit or pagkabuhi sa ilang mga kabuhi. So there is a verses nga ginbasa ko mga abiyang kaginigugma. Ang ginhalinan gid sini is that Apostle Paul took to some Athenian people nga sa diin mga abiyang kaginigugma samtang si Apostol Pablo nagalagaw-lagaw sa ilang lugar. Naglabay siya sa ilang banwa kag sa iya nga paglabay sa isa ka lugar dito may nakita siya nga damo sila Dios ang mga taga-Athens. Damo sila Dios kag sa pagpanilag ni Apostol Pablo may isa sila dito ka Dios nga sa diin wala nila nakilali. And that gingrab niya ang kaygayunan or ang opportunity to share and to preach and to tell them kung sino bala ang Dios nga wala nila makilali. And iya gintudluan kag iya ginsugid sa ila, ginwali niya sa ila ang ng Dios nga nagtugas ang kalibutan. And of course, nagtugas ang tagsa-tagsa man ka mga katawhan. Kag siya man nga Dios amo ang nagasustain kag nagahatag sa aton sang kabuhi, ginhawa kag sang tanan nga mga butang nga mayara kita. No? So amo na ang gitudlo ni Apostol Pablo sa ila, and that makita naton diri mga abiyay kag hinigugma nga ang hina nga Dios nagtugas ang tawo kag sang pagtuga niya sang tawo may tinutuyo gali siya, no? Kag ang isa sa mga tinutuyo sang Dios sa ila or sa aton tanan nga mga katawhan nga gintugan niya is that we should seek Him. Nga dapat magpangita kita sa iya or pangitaon naton siya sa verse 27 that they should seek the Lord. That they should seek the Lord if haply they might feel after Him and find Him though He be not far from each one of us. So sa aton pangunahuna kag sa aton nga pagkabuhi mga abiyay kag hinigugma with regards sa ginatawag naton nga purpose or tinutuyo, I know because of God's wisdom nga mayara kasubong you already think sang purpose sang imong mga pagkabuhi. Kung mo kay ari kita diri sa duta or ari kita diri sa kalibutan mga abiyay kag hinigugma, masami nga gina-think naton or ginadumdum naton nga ang purpose gali sa ako niya kabuhi is nga magtrabaho, ang purpose sa ako niya kabuhi is nga magpangabuhi, ang purpose sa akong trabaho, ang purpose sa ako niya kabuhi is nga maghimo ako sing amo sini nga butang, ang purpose sa ako niya kabuhi is to use this life, no? So that is why nga nagagiho kita, nagagwa kita sa aton mga panmalay in order nga maghimo kag himuon ang ginakilala naton nga purpose ang aton nga kabuhi. But you know what mga abiyay kag hinigugma, ang Dios nga nagtuga sa aton may kaugalingon man siya nga purpose sa aton mga kabuhi. And that sometimes ang purpose ang tao kag ang purpose ang Dios nagakontrahanay. Ang purpose ang Dios sometimes hindi ginadisregard. Ang purpose ang Dios sometimes mga abiyay kag hinigugma wala ginahatagan importansya sang tawo. Kaya ang tawo nakafocus na siya sa purpose sang iya nga kabuhi which he think nga amo na ang husto para sa iya. No? So pero makita bala naton diri mga abiyay kag hinigugma ang Dios bala nga nagtuga sa aton mayara gid siya tinutuyo. No? Mayara siya purpose sa aton nga kabuhi. Kag ang purpose nga mga utong sino is that nga kita nga mga katawhan magdumdum kita sa iya. No? Magpangita kita sa iya. Ang word diri nga seek mga abiyay kag hinigugma hindi ni siya silingon nga pangitaon naton ang Dios nawong sa nawong. Kay hindi ta gid makita ang Dios nawong sa nawong while we are still alive. Kaya hambal sa Biblia, God is a spirit. Hindi gid naton siya makita. Pero ang buot silingon sini mga abiyay kag hinigugma nga samtang nagakabuhi ka kay ang Dios naghatag sa aton nga sang wisdom, no? If we are seeking the Lord, nagapabalo lang na kag nagahatag na sa aton sang kaalam or sang kusog sang ideya that samtang nagakabuhi kita kilalahon naton that there is God that exists. No? Naga-exist ang ina nga Dios. No? So, pangitaon naton ang mga kahigayunan, kag hibaluon naton ang kahigayunan nga sa diin mga utong Ginoo siya makahari sa aton nga kabuhi. Kay siling diri sa Biblia mga abiyay kag hinigugma, once nga ginakilala nimo nga may Dios ang kalibutan, no? Ginakilala nimo nga naga-exist siya,
ginakilala nimo nga may Dios man gid nga nagtugas sa kalibutan kay nagtugas sa imo siling diri sa Bible, you can feel him. No, mabatyagan nimo siya. Pero kung hindi nimo nabatyagan ang presensya sang Dios, kung hindi nimo nabatyagan ang Dios sa imong kabuhi, you don't yet feel him. No? Kaya ang hambal sa Biblia, once nga ang tao may Kristo na siya sa iyang kabuhi, which nga ginakilala naton man nga Dios, ang balay ni Espiritu sang Dios nagapuyo sa aton, and that we can cry out to God, Abba Father. We can call to Him, our Father, kay tungod nga ang balang Espiritu sang Dios nagabulig sa aton. No? So karon mga abiyay kag hinigugma sa sininga tinion, once nga ikaw kilala mo na nga nasalapuan mo na ang Dios by thinking and by acknowledging that He exists, and that sa sining sometimes sa New Testament nagpakatawo siya bilang Dios kag nagkari sa pagluwas sa mga tao, then, mga abiyay kag hinigugma, what we are going to do, number one, we should surrender ourselves to Him. No? Dapat isurrender naton, kilalahon naton, nga wala gid kita sing may mahimo kon sa aton lamang. No? Wala kita sing may mahimo. We need to surrender our lives sa kabubuton sang Dios. Kaya masiling ka, nasalapuan ko na ang Diyos, nabatyagan ko siya sa akong niya kabuhi, I am calling to Him, Lord, Lord, Lord. Pero kung wala nato na surrender ang aton niya mga kaugalingon, kagkabuhi sa paghimo sa iyang kabubuton, it is nothing, mga abiyang kaginigugma. Kaya sa lingdara sa Biblia, bisan magtawag ka, oras-oras, minuto-minuto sa Diyos, pero kung hindi kabubuton sa Ginoo ang imo nga ginahimo, it is still useless. No? So dapat ma-prove natin sa aton kaugalingon nga nasik natin ang Lord by surrendering ourselves to Him. No? Surrendering ourselves to Him. Siligan ni Jesus, for ye can do nothing without me. Without me, you can do nothing. No? So we need to submit. We need to give ourselves to God, no? In order to do His will. No? And then secondly, by considering the truth or considering His truth sa aton mga kabuhi. Kay kung yara ang truth, there is God. Where there is lies, there is Satan. No? So mga abiyay kag hinigugma, ang truth sang Ginoo makita naton diri sa scripture. No? And makita naton nga kung ang kamatuoran nawali na sa aton, we are going to trust in it and we are going to put our faith in it. No? Tuhan naton, especially katong paglaragway kapag wali ni Pastor Amel kagina sa substitutionary act of Jesus Christ in behalf of us sa aton nga mga kasalanan, mga abiyay kag hinigugma, once nga imo na siya ginhatagan bili or duog sa imo nga tagipusoon, then you will really seek already the Lord samtang nagakabuhi ka. No? So kay tungod nga sa siniya kalibutan mga abyan, duha man lang kataong nagalakat. No? Ang tao nga may Kristo sa iyang kabuhi kag ang tao nga they are still in their sins. It means nga wala pa sila'y relasyon sa Diyos, wala pa nila nasalapuan ang Diyos, wala pa nila ginpahari ang Diyos sa ila nga mga kabuhi. No? So ara ng mga pulong sang Diyos, mga abiyay kag hinigugma. Libre nga ginawali sa aton kag ginatudlo sa aton. No? So hindi na naton pagpatigahon ang aton mga tagipusoon kag panghunahuna, kundi nga magtuo kita sa kung ano ang ginhambal sang pulong sang Ginoo nga pamaagi sang Dios in order nga kita makadangat sa iya. No? Some others say nga makadangat sila sa Dios paagi sa iban nga mga tawo, no? Apuan nila ang iban nga mga tawo, maghimo sila sang madamo nga maayong mga binuhatan, then they can connect to God, but abiyay kag hinigugma, it is wrong. No? Kay tungod nga makapalapit kita sa Dios, pinaagi lang gid sa kay Kristo Jesus. No? And then thirdly, makita naton diri nga if you truly seek God, no, may arang ginatawag naton ni nga intimacy. No? Intimacy. No? May kaygayunan ka, no? Nga
himo sang mga butang nga sa diin mga abyan kag hinigugma nagapabakod sang imo nga relasyon nato sa Dios. No? So sa amon gani nga mga pagpangwali once nga ang isa ka tawo nag-claim na siya or ginkilala niya si Kristo sa iya nga kabuhi bilang manluluwas niya, ginbato niya sa iya nga tagipusoon, that person already seek the Lord, and that person wala nag-build sang religion kundi sang ginatawag nato ni nga relasyon. No? Kag kung may relationship na nga ginatawag mga abyan kag hinigugma, ang ginahimo sa relasyon or sa relationship is ginatawag nato ni nga gina-maintain. No? Gina-maintain so that nga ang intimacy sa gyapon ma-develop kag matigayon sa silang relasyon nga ginatawag. No? Ginkilala nga nangin anak sang Dios. No? So mga abyan kag hinigugma kon if you truly already seek the Lord, then serve the Lord. No? That can develop to you with intimacy, no? With prayer, and at the same time sa pagpamati or sa pagbasa sa iya mga pulong. Then, kung wala panimo na sa lapuan si Kristo, wala panimo na sa lapuan ng Dios sa mga kabuhi abyan kag hinigugma, hindi pag usiki ang kagayunan. No? Hindi pag ipaligara ang kahigayunan nga sa sining hapon makapasad ka sa pagtuo sa kay Kristo Jesus, no? Pagtuo sa iya kompleto nga ginhimo dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo nga siya napatay para sa imong salat, and then ginubong siya kag sa ikatlong adlaw nabuhi siya liwat abyan kag hinigugma hukti ina sa mabakod sa imong tagipusoon, no? Kag ang hambal sa Biblia kung nagtuo ka sa kay Kristo Jesus, nangin anak ka sa Dios, nangin amay nimo ang Ginoo. So mga abiyay kag ginugugma kabay nga kung diin ka man makalabot ano man ang mga sitwasyon sa imo ang kabuhi, no? Kung nasa lapuan nimo ang Dios na sa imo ang kabuhi, alagari siya. No? So kung wala pa si Kristo sa imo ang kabuhi, papuya siya sa imo ang kabuhi so that na sa gihapon mahimo kag matigayon ang pinakatinutuyo sa Dios sa tagsa-tagsa ka mga tao sa sining kalibutan nga magkilala kag magpangita sa iyang paghari sa ila tagsa-tagsa ka mga kabuhi. So salamat gid sa sining hapon kag kabay ang Dios padayon nga magpakamaayo sa imo nga pagpukod dira pagpangabuhi or sa imo pagpadlakaton man pauli kabay nga ubayan kita sa Ginoo. Change din niyo ka na naman. Okay, sa lahat, nagkalitan kami sa pasalamat at pagdayo sa Ginoo sa napon. Sa rin na ng namon niya sa lahat makadala kami sa inyo sa tulong sa Diyos. Salamat din sa kayo Pastor Rex and Pastor Raduli sa mga hapon sa pagdala sa tulong sa Ginoo. Sa mga hapon, magpapadahin kita naman sa pagpapalagod sa tulong sa Diyos. Katanaw natin po rin, nagahambal niya at pagpapalagod is God's blessings for all nations. Doon natin makita ini sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 6. Katanaw natin po rin yung passage sa katundok sa atin, kasi importante, kumonsindihan natin. Kayo pusoon sa Diyos para sa atong tanan na tao. In Genesis chapter 12, verses 1 to 3, makita natin during the call sa Diyos kay Abraham. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. And I will make thee of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and then curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So doon natin makita mga utod mga biyan na kabaturan. Kabutay ko lang adaan sa Genesis. Dito ko lang sa tiyon na ditawag ni Sang Diyos si Abraham nga mangin amang sa tanang-tanang niya ng mga katawan. Siya ang Diyos mismo. Para sa itong pusoon na i-bless niya ang tanang tao sa tulong ng kalibutan. Gusto nga makita natin sa mga hapon. Makita natin ang tayo pusoon sa Diyos. Para sa itong pusoon na gusto niya ikaw i-bless. Gusto niya nga tagsa-tagsa sa aton magbaton sa blessing dikan sa iyo.
Kaya munang para sa tagpusoon sa atong Diyos. Kaya kung ano natin sa rin hapon, makita natin sa rin hapon, no? Pero sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, makita natin sa rin who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So rin natin makita mga ito mga biyan, na ang ara sa tagpusoon sa Diyos ni, i-bless niya kita sa pagpagi sa kay Christ Jesus. Sa pagdala sa aton sa kaluwasan. Kung sa inyo sa pagbago, sa kamatuturan. No? Sobra natin makita. Para sa tagpusoon sa Diyos, na makilala natin siya, para sa tagpusoon sa Diyos, na pakamayuhon niya kita. Para sa tagpusoon sa Diyos, na luwason niya kita. So, hindi natin makita, kung natin makita natin siya, God's passion of salvation. It is God's desire, para sa tagpusoon, desire sa Diyos, na luwason niya ikaw. Kaya ikaw nang ibahin sa plano niya. Ano sa niya, who will have all men to be saved? Who will have all men to be saved? Para sa tagpusoon sa Diyos na ito, nga luwason ikaw. Pero siya gusto na mag-antos ikaw dito sa inferno. Pero siya gusto nga, basta sa buhay magkakabuhi ikaw sa kabuhi, nara sa kadulog, nara sa wala sa kapusnanan, sa kabuhi na wala sa paglaon, sa kabuhi na layo sa kamaturan. Pero adwan, gusto sa Diyos na ikaw makilala kung siya sa imo kabuhi. Kaya na rason ko nga, di padala niyan na bukto nga na sa Christ, o masingan sa John 3:16, so then, John 3:16, sinabi, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang Diyos mismo, sa dako niya nga gugma, nga ara sila tagpusoon, di padala niya, ang bukto nga sa pagpakita sila gugma sa imo kung sa akon. Di padala niya nga bukto nga kamo sa Christ Jesus. Para sa paghahalag sila kabuhay, sa pag-ula siya ng kadugo. Kung nanginsang siya sa cross, para sa pagbayad sa tanan-tanan natin yung mga sarap. Nung lubong siya, matapos sa tatlo ka andaw na banghawluan. Kahit siya, sin aman na magtungo siya hindi mawala, kundi makaangkon sa kabuhay wala sa katapusan. Haka matuuran ang realidad mga utod mga bulan na ang Diyos nagpadala sa kay Kristo Jesus na magpalansang dito sa cross para sa imo at sa akin. Sa pagluwas sa imo, sa pag-od niya kaladladan niya sa bansa. Ngayon, na mag-antos kita dito sa impyerno, tungkol sa ating mga sana, tagaan niya kita sa kinwayo sa Kristo Jesus na patay sa cross para sa imo at sa akin. Kami na ginihimo na Kristo Jesus para sa imo at sa akin, sa atong tanan, na lamang ipakita sa Diyos na iyan nakagugma sa atong tanan. Kami na ginambal na sa Romans 5 verse 8 na sa niya, but God commanded His love toward us, from that while we were yet sinners, Christ died for us. Sanglit siya, ang Diyos nagpahayag siya, nagugma sa aton, na sanglit makasasala pa kita sa Kristo kapatay para sa aton. Ang kamaturan, makita na kong na may manluluwas nga nagkaroon sa sining kalibutan, lamang may kagad ako, makaangkon sa kaluwasan. Kami na sa mga brigadier na sa John 3:16, so na whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang ginoo natin, ang gusto nilang matabo sa atin yung kabuhi. Saligan lang din siya natin, sa buko sa atin tagpusoon ito tangunaw na. Batunon siya sa natin, sa atin yung kabuhi, na manluluwas sa ginoo sa ating kabuhi. Manluluwas sa ginakilala sa natin mo siya, patay sa cross, sa pagbayad sa ating mga sana. Hindi ka ginoo man ko siya ang Diyos, kaya kinakilala natin mo siya man ating pabunggan, simbahon, alagaron sa atong tagsa-tagsa ng kabuhi. Kaya agyan, naman ang makita natin una din, the passion of salvation. Mula natin makita ang tagipusoon sa Diyos. Mula natin makita ang balatsyagon sa Diyos sa ilo o sa akon. Na gusto niya na ikaw ako makaangkon sa kalawasan. Naman sa likod nila sila niya, who will have all men to be saved. Kaya naman ang kapaturan natin makita na ang Diyos gusto niya na maangkon natin ang kaluwasan. Kaya natin makita rin ang all the passion of salvation kasi nga God's person of salvation. So yung reason niya, for there is one God and one mediator between God and man, the man, siya lang good ang kinalunan, sinitangan kag wala na sa iban pa.
Pag siya nagpadala sa niya bugtong anak, kung sa niya na si Kristo Jesus, para maging mediator na tutaran siya magpatunga sa aton. Kung sa niya between God and man. Siya magatindog sa tunga na to lamang nga mapanibalik ng relasyon sa iyong panilang sa iyo. So ang Diyos natin nagpadala sa kay Kristo Jesus sa inyong kalibutan. He is the only person. Kasi diyan kita makahangkon sa kaluwasan, wala na sa ibang lang. Kami na sa Acts chapter 4 verse 12 ang isang nila. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. And that is the name of Jesus. Wala na sa ibang pa. Kasi niya kalibutan nga kung nga doon, wala na sa ibang pangangalan sa indalog sa langit. But sa mga wala na kita mapatay physically, but siya mapatay kita spiritually. Kung masal kita spiritual na kapatayon gani, ano nga ang wala katapusan na pag-antos ito sa impyerno tungkol sa aton mga sana. Isa na gani kasala. Kamo na kabat-urang mga utong mga piyan. Isa na kasala is enough na magbutang sa aton dito sa impyerno. Kung sa wala katapusan mag-antos kita dito tungkol sa masala. Ang Diyos natin balahan na Diyos kay nagkakaatin sa sala. Kamo na kasunto na ay butang iya kita dito. Pag mag-baton kita sa silat sa Diyos tungkol sa isa na kasala. Ikaw rin po natin pinakabilog akong salahin sa nagtatawa kita sa kalibutan na sa kasunod. Damo-damo na at tungkol sina wala din kita sa paglaon na makasunod sa presensya sa Diyos. Ulit-ago lang din sa kay Kristo Jesus. Gano'n ito na diyan, amo na, dahil natin makita ang kaimportante sa atong relasyon kay Kristo. Siya lagyan sa Diyos nga pwede to himself by Jesus Christ and not given unto us the ministry of reconciliation. Ang Diyos niya, no? All things are of God. Ang tanan-tanan niya sa Diyos, given sa niya the plan of salvation, ang tanan-tanan niya ang plano sa Diyos ang kaluwasan natin iya sa Diyos. Busan pa man siya sa pagkasip-ulit natin sa iyo. Pagi sa kay Kristo, iya na gapon sa Diyos. Kaya abiyan ang muna kadako sa role ni Kristo Jesus sa aton nga kabuhot kung wala siya na palansang sa cross sa pagbayad sa aton mga sanan, wala kita sa kaluwasan. Kaya muna kayo muna ginapalimansyon ni Pastor Ramil, ni Pastor Rex, ang ginatawag na ito substitutionary sacrifice of the Lord Jesus Christ. Sa Kristo Jesus nanging talos na ito siya nagbulo sa aton dito sa cross ng Kalbaryo. Kaya mas katali na kita mapatay sa cross, kita mapatay, siya napatay para sa atin. Siya napatay para sa atin, that imputing their trespasses unto them, and committed unto us the word of reconciliation. Brother, kapakita na sa niya, ang Diyos niya yara kay Kristo Jesus, at paagi sa kay Kristo, ma-reconcile ang bumbos ng kalibutan paagi sa niya. Pero sa niya, that imputing their trespasses unto them. Amo na matapok, kung kinalahon nato, saligan nato si Kristo Jesus, subong manunawas kay Ginoo sa atong nga kabuhi. Maski ano kadamo ang atong mga trespasses sa atong sala sa tumangan sa Ginoo. Kundi na ibutang sa Diyos sa atong account, kaya na tanan na bayaran na ni Kristo Jesus sa cross. Bayaran niya dito sa cross, ginulat niya niya, hindi nga dito. Ginhala niya niya kabuhi dito sa cross sa pagbayad sa tanan-tanan natin yung mga sala. Kaya yan, pagi sa kay Kristo lagot, nagwala na sa ulan pa ang atong kaluwasan. Ano sa ito kanina sa John chapter 14 verse 6, ano niya? No man cometh unto the Father. Naakin ang langit kita mag-anto sa impyerno ng langit, libre man lang pagi kay Kristo. Libre lang ang kaluwasan ng tulad yan. Hindi natin kinahanglan pangabunlayan, hindi kinahanglan natin antosan, o hindi man natin kinahanglan nga bayaran. Bangko na ito inalibre kay ang kakaluwasan sa minsan Biblia, regalo sa Diyos sa atong tanan. Wala, ino natin kinahanglan pangabunlayan, kinahanglan natin bayaran. Ginatanyag sa Diyos, libre mo sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang siya niya, for by grace are you saved through faith, and that is not of your bulot, kinasang Diyos sa inyo. Kaya abiyan ang bulot, ang regalo, kung hindi na mabatong. Pero ano, mas kano kanami sa regalo abiyan, kung hindi at mo na mabatunon para sa pagpuo sa kay Kristo Jesus. So kung manuluwas sa Ginoo sa bukabuhi, ina ang regalo, hindi mong magpus na. Kaya mo na, wala din kita sa kaluwasan sa atong ito. So ito na natin makita sa niya, God's payment of salvation.
First Timothy chapter 2, verse 6, ano sa libre? For gave himself a ransom for all to the testify in due time. Sa Kristo Jesus, ginhatag niya ang kagalingan, mangimbayad para sa tanan. Tanan-tanan niya tao sa tulong ng kalibutan, tanan-tanan niya sala sa tao sa tulong ng kalibutan. Amo na ang dinhimo ng Kristo Jesus sa imo, sa ako na yan. Siya na palansang sa cross, ginula niya yung nilo na dugo, ginhalab niya ang kagalingan, niya kabuhi para sa imo kung sa ako lamang na bayaran ang tanan natin ng mga ang kasakit, ang tanan-tanan niya pagmulay, ang pagmulay sa tao sa pagpakahuya sa tao sa iyo para sa imo at sa ako mga san. Kaya yan, balik pa din sa 1 Chapter 2 verse 1 and verse 2 sa limbay. Tulad sa niya, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the world, the whole world. Kasi kita propitiation dito sa cross ng Calvary. So, He is the propitiation for our sins. Siya ang kabayaran sa atong mga sana. Tuloy lang sa atong isnikod sa tanan-tanan ng tao sa pungkos ng kalibutan. Kaya ang paglaon nato para kay Kristo. Righteousness is as just a filthy rats sa tubangan sa Diyos. Ang atong pagkamatarong at ang maayong hininuan sa dunia kalibutan, kaangay lang sa mahigkot na trato sa tubangan sa Ginoo. Ngani, maski ano natin ka, himo, kung anong sarang natin mahimo, at yan, wala din kita sa paglaon. Kung maski ano ka namin sa ating dinahimo sa sining kalibutan, kaangay lang sa mahigkot na trato sa tubangan sa Ginoo. Angay lang kitang ilog sa linaw sa tangan. Pero at yan sa isang Biblia, wala na ito yung ginapangamuyo, wala na ito yung ginapangabay, pero sa isang gitabaw, salamat yung nakapaway na din siya. Sabi niya ligal, tutulad lang, kung may Kristo na siya siya kabuhit, yes, nakapaway na siya sa mga pag-anto, sa niya kalibutan, kay buto na siya sa langit, nag-enjoy kapag sa Ginoo. Pero kanya nga tao, wala gano'n sa Kristo siya kabuhit, kung napatay na siya, wala ka sa ibang pangakatuan kung lumibiyan ka. Kaya ito na siya, kasi kung naglalakad ikaw, nagasakay ikaw sa salakyan, sa tricycle, kung ano ka ba. Wala man natin ginapangayo, pero kita magatanto. Ang Biblia kasi niya, kita tanan makasasala. For all have seen and fall short of the glory of God. Kita tanan nakasala kasi nga nakulangan sa mimaya sa Diyos. Kaya kita na makaatubang isang paghukom sa Diyos. Gari-gari kami siya hapon sa papalintong sa iyo sa mayong balita sa atong nga kaluwasan. Kama tuuran nga sa inyo diri ang atong nga kaluwasan hindi na sambit. Sa tanan-tanan naton nga mga binuhatan, mayong binuhatan hindi. Ang atong kaluwasan hindi na sambit sa atong relihiyon. Hindi. Ang atong nga kaluwasan hindi na sambit sa atong manggad sa kalibutan hindi man. Ang ato nga kaluwasan hindi nasambig sa atong profesyon o kung social status naton. Masunod ito tayo, damo ko yung kwarta, tidado ko yung karulog ko yung hindi mo sila. Ang tulog sa Diyos na natulog sa aton, magkaranong ka man, imol ka man, bata, tugulan, tambok, luwang, bano, binayaan, may bana ka na, o kundalaga, o sutiro ka na. Kita ka na magatubang sa paghukom sa Diyos. Kapag wala kita sa Kristo sa aton nga kabuhi, impierno yun ang aton katuan. Ang message John chapter 3 verse 18, ano sa niya? He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Kaya yan, sa niya hapon, taga-akos ang hulot sa imo kalikusoon sa Christ Jesus. Batul na siya sa imo kabuhi, kilalahanin ka makasasana, kaya batul na siya sa imo kabuhi, sa bumaduluwas sa Ginoo sa imo kabuhi. Kasi sa John 3:16, tutuhan mo siya, kabuhi, nung wala sa katapusan, mangin-imo. So John 3:17, sa niya ang kabuhi, ang kaluwasan mangin-imo. Kaya Diyos niya, for God sent not His Son into the world, to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sa Kristo Jesus, kung padalasan ng kalibutan, hindi sa pagpubunar sa aton tanan, pero kung padalasan sa Diyos sa inyong kalibutan para sa pagluwas sa aton tanan.
Kaya yan, ang kaluwasan mangitin mo kung ikaw magtuo sa kay Kristo. Ang kabuhi mo wala sa katapusan mangitin mo man. Ang kapatawaran sa imo mga sana, tanan mga sana, mangitin mo man. Pagkabaw sa tanan sa John 1 verse 12, ano sa niya? But as many as receive him, to them give the power to become the Son of God, even to them that believe on his name. Kaya yan, kung tukuhan mo sa Kristo Jesus, sa mga maluluwa sa Diyos sa imo kabuhi, tagaan ikaw sa dahon ng mga anak sa Diyos. Kadami. Gusto limang kung ikaw makatay, wala ka na sa ibang pangakatuan. Hindi impyerno, hindi langit. Ang doon naging amang isang Ginoo natin para sa ating banal. So Kristo Jesus na una sa atin dito sa langit, sa pag-amang sa hulog sa para sa imo kung sa atin. Kapag kita magtuo siya, magsalig sa iya, may langit kita. Kaya yan, hindi nakapatigahay mo tayo pusoon, pag-aay sa kigunan, pag-aay sa mahulog, sa imo tayo pusoon, si Kristo Jesus ang yapon. Bato na siya sa imo kabuhi, si mong matuluwas, pag Ginoo sa imo kabuhi. Okay, hambal ko sa iyo, Lord, ako isa ka makasasana. Wala na sa ibang pa ako, nga katuan, tapos ako, nga silutan mo dito sa ito tungkol sa akong mga sala. Tapang salamat, Lord, kay ikaw na Diyos, paghigugma sa akong mga makasasala. Di padagdan mo, imubugtungan na, nga mo si Kristo Jesus, naghalap siya pamuli sa cross sa pagbayad sa akong mga sala. Nag-agto siya para sa ako. Pero ginabatong ko siya sa mga hapon, ginasalugan ko siya. Siguro manulungas sa Ginoo sa akong mga. Salamat sa kaluwasan na ginhatag niyo sa ako. Salamat sa kabuhi na wala sa katapusan. Salamat sa kapatawaran na ginhatag niyo sa ako. At salamat na bawa sa kanan. Nagutagaan ako sa gahon na pagatawgon na anak niyo. Ginasabi ko, ginapasalamatan na ko itanan sa kalan ng Kristo Jesus. Subong manuluwas sa Ginoo sa akong. Amen. Muna pa nga muluwa, bato na si Kristo sa iyong kabuhi, subong manuluwas sa Ginoo sa iyo. Pero well, salamat. Maraming salamat sa inyong tanan sa inyong hapon, sa inyong pagpamatik. At salamat God sa piginan na ng amon na nakadala kami sa pulong sa kaluwasan sa inyo sa inyong hapon. Dalawang kita Ginoo sa inyong hapon, at magdapoy kita sa pagkatutugan, nagkadayaw kami, nagpasalamat sa inyo. Nabawas sa tanan sa ikot akong agugmaan na magpatuloy sa amon na makasasana. Ikaw nga Diyos, nagpadala sa mabugtungan na kung sa Kristo Jesus na naghalag siya kabuhin sa cross, nagula siya hindi kinalugog sa pagluwas sa amon na makasasana. Dahil sin ang man na magtupos sa hindi mawala, hindi makakto sa impyerno, hindi makakot sa pamuhi, wala katapusan, makakot sa kaluwasan, makakot sa kapatawaran sa amon mga sana. Isang